Kumusta mga boss? Welcome sa Boxtalks PH, Usapang Kamao, let's go! Pero bago ang lahat mga boss, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng balita sa mundo ng boxing mula kamao hanggang knockout. Ito na mga boss, napakalungkot na balita para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ang ating kababayan, si Vincent Astrolabio ay natalo sa laban niya sa Amerika kontra sa undefeated Japanese fighter na si Katsuma Akitsugi. At mga boss, grabe tong laban na ito, hindi naman kilala si Akitsugi bilang knockout artist. Kumbaga, hindi siya yung tipong mamamaril ng suntok. Pero ngayon, abay, parang nag-evolve, biglang naging parang si San Goku. Natalo niya si Astrolabio via 7th round technical knockout. At ang masakit pa sa parteng yan, 5 beses, ulitin ko mga boss, 5 beses na pinabagsak si Astrolabio sa laban. At hindi lang basta bagsak ha, puro body shots. Parang tinarget ni Akitsugi yung bituka ni Astro. Boss, diretsong Adobo Express ang dating. Kaya kung tutuusin, kailangan talagang palakasin ni Astrolabio ang depensa niya sa katawan. Kasi for sure sa susunod niyang laban, yan ang babanatan ng kalaban. Kumbaga, na-leak na ang weak point niya. Kaya dapat sa training pa lang, tibayan na niya yung core. Baka pati yan kailangan ng ipa-armored plate. Pero syempre mga boss, hindi dito nagtatapos ang aksyon. Dahil pagkatapos ng laban ni Astrolabio, lipat agad tayo sa isa pang matinding bakbakan sa Amerika, ang Vergil Ortiz Jr. versus Erickson Lubin. Parehong walang problema sa timbang, parehong pasok sa junior middleweight limit at parehong gutom sa panalo. Ito yung tipong laban na siguradong hindi tatagal sa judges kasi parehong may dynamite ang kamao. Depensahan ni Ortiz Jr. ang kanyang WBC interim junior middleweight belt, kaya siguradong todo all out siya dito. Pero huwag din nating maliitin si Lubin. Matagal na ito sa laro at gustong patunayan na kaya pa niyang makipagsabayaan sa mga bata. Ngayon, punta naman tayo sa isang usapang may halong abang at asar. Si Keith, one-time Thurman, nagsalita na naman. Mga boss, ayon sa kanya, kaya daw niyang talunin si Terence Bud Crawford kung sakaling magharap sila. Medyo ambisyoso. Pero sige, respeto tayo dyan. Sabi ni Thurman, kapag natalo raw niya si Sebastian Fundora, baka makumbinsi niya si Crawford na lumaban. Ang kaso lang, mga boss, hindi natuloy yung laban nila ni Fundora kasi na-injury si Fundora bago ang laban. Parang teleserye na may biglang twist. Pero ayon sa mga balita, tuloy pa rin daw ang laban sa early part ng next year at baka pa ngang maging co-main event ng posibleng laban ni Pacman Manny Pacquiao. Yaan ang gusto ni Thurman. Pag natalo niya si Fundora, gusto niyang kalabanin si Crawford o kaya si Jaron Boots Ennis. Kaso ang problema, ayaw daw ni Crawford kay Thurman. Sabi ni Crawford, wala ka sa radar ko bro. Kasi nga raw maliit na pangalan ni Thurman, wala pang ranking. Kaya ayun, parang scene zone lang ni Crawford si Thurman mga boss. So ayun mga boss, mula sa pagkabigo ni Astrolabio hanggang sa bakbakan ni Ortiz Jr. at Lubin at ang pangarap ni Thurman na maka one time kay Crawford, talagang walang pahinga ang mundo ng boxing. Ikaw boss, anong masasabi mo sa performance ni Astrolabio? Sa tingin mo ba makakabawi pa siya? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan sa Boxtalks PH. At syempre, kung nag-enjoy ka sa video na to, paki-like, subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga laban, kwento at kalokohan sa mundo ng boxing. Once again mga boss, ito ang Boxtalks PH. Usapang Kamao, peace out. Let's go!